Kita nyo naman. Yun no. Hi guys, welcome back again to my vlog, and for this video pupunta tayo ng PC Depot. Noong nakarang araw ngayon, nakapunta kami ni Papa dun sa may Yamada Denki. Sabi ko sa kanya, samahan niya ako na pumunta para makahanap ng headphone. Yung headphone ko kasi na ginagamit para sa online class nasira na. Yung kaliwang side na nga lang talaga ng headphone yung maririnig mo, at saka naman talagang wala ka na maririnig. Sinamahan nga pala ako ni Papa noong nakaraan sa may Yamada Denki, nga lang wala talaga tayo nahanap. Nagkataon na pareho namin DOP yun at sinamahan niya ako sa may PC Depot. Nung una pumunta kami dun sa may store na malapit sa amin, yun nga lang nakasarado. Hindi lang yun, nakarating pa kami ng Tokyo para mahanap ang isang branch ng PC Depot. Sa malasan nga lang talagang hindi kami pinalad ngayong araw dahil sarado din tong branch na to. Kapag pala Merkules TQB nila yung tinatawag na regular holiday. Pag alas 2 na nga to, kaya naghanap na rin talaga kami ng kakainan. Noong una sabi ni Papa punta tayo ng 7-Eleven para makapili ng pagkain. Pero sabi ko sa kanya, Papa tabi tayo ako or gusto kong kumain ng ramen. Kaya agad-agad naghanap si Papa ng kakainan namin na ramen. At ito na nga kami napadpad dito sa may Tokyo. Grabe yung lunch namin, sa Tokyo pa talaga. Sa totoo niyan, nadaanan lang namin itong ramenan na to, pero nung tinignan namin ni Papa, marami talaga yung kumakain. Marami na rin yung mga nakapark, kaya sabi ko kay Papa, mukhang masarap dito. First time pangalan daw ni Papa na makakain dito. Ito nga pala yung pangalan ng ramenan. Dahil umabot kami ng ganitong oras nakakahanap ng headphone at ganitong oras na hindi pa kami nakakain, kaya ito, buti na lang nakahanap tayo ng makakainan. Papasok na kami ni Papa dito at nung nakita ko yung ramen shop dito, naku, napakakusit, napakagandang pagmasdan. Doon napakarami din talaga mga kumakain. At expect mo na kapag pumasok ka dito at maraming kumakain, ako medyo maingay nga lang talaga. Ito na nga at may nagsisina sa amin ni Papa. Unang sinerve nga pala sa amin is Ocha at ito pipili na nga kami ng kakainin ni Papa. At buti na nga lang din talaga wala nakapila, kaya kahit papaano nakaupo tayo ng maayos. Kadalasan na rin kasi talaga dito sa may mga ramen shop dito sa Japan high-tech na rin. Sa menu nila meron din silang electronic na menu. Dito ka na rin pipili para hindi ka na tumawag ng crew. Pero sabi ni Papa napaka-mendoksay na yun, kaya tumawag na rin kami ng crew. Nag-manual order na nga rin pala kami kasi sabi ni Papa mas mabilis daw ito. Kaya yung ramen crew na lang din yung nag-assist sa amin para mag-order sa may tablet. Sinisipat-sipat pa ni Papa kung ano yung mas masarap dito. Order na nga rin pala kami ng separate na lasa ng ramen. Isa sa kanya, isa sa akin. Order na rin kami ng karage at syempre ng dalawang gyoza. Sabi ko kasi kay Papa, paborito ko talaga yung ramen tapos may partner na karage. At pagkatapos na namin mag-order, nag-video muna ako ng konti para kahit papaano makita nyo naman na marami kumakain dito. Ito nga pala yung unang sinerve sa amin ni Papa, isang pichel ng tsa. Dahil sa amin nga dito sa Japan, syempre ang isi-serve nila yung malamig na tsa. At ngayon pumunta naman tayo dito sa may banyo nila. Titingnan natin kung gaano kalinis. Kadalasan kasi kapag pupunta ako sa mga ramen shop dito, tinitingnan ko kung may toilet. Nakakabilib nga lang talaga kapag pupunta ka dito sa mga CR ng mga ramen shop or na kahit na mga restaurant dito sa Japan kasi napakalinis naman talaga. Ito nga pala yung pinaka-counter na ramen shop. Napakaraming tsa na nakapila kasi ito yung unang sinuserve nila pagdating ng customer. Syempre dahil gutom na tayo, uminom muna tayo taste test. At habang piniprepare nila ang aming order, ito nagtinting muna ako ng condiments. Ito yung condiments para sa gyoza, tapos ito may paste. Di ko alam kung anong klaseng paste ito, pero sabi sa akin ni Papa nilalagay ito sa gyoza o kaya sa may ramen. Ito naman yung fried garlic. Ito nga lang din talaga ako nakakita ng ganito. Kasi kadalasan sa Pinas nakakita ko lalo na sa may lugawan o kaya sa may mamihan. Meron din silang suka na nilalagay sa sauce ng gyoza. At ilang minuto nga lang dumating na tong karage. Hindi lang karage dahil sumunod na rin ng gyoza. Siyempre sunod-sunod yan pagkatapos ng gyoza dumating ng order namin na ramen. Ito yung order ko, ito naman yung order ni Papa. Pumuri nga pala yung sa akin or large size. At siyempre unang tikim para sa gyoza. Sharp. Dito talaga ako na-addict sa gyoza ng Japan. Lalo na kapag sineserve nila na medyo mainit-init pa. Tapos ididip mo sa gyoza sauce na napakasarap talaga. At pagkatapos naman ng gyoza, tirahin naman tong karage. Kapag umorder ako ng pagkain dito sa Japan, kung di gyoza, talagang karage yung in-order. Pero first time ko talaga na makatikim ng ganito na napakasarap na karage. Alam ni Papa na paboritong karage. Pero sabi ko sa kanya, the best yung kinainan namin na to. Bukod sa napakasarap, naku, saktong-sakto talaga yung mayonnaise. Bukod sa mayonnaise, nilagyan din nilang ka ng secret sauce na napakasarap naman talaga. At pagkatapos natin matisis ang karage, dito naman tayo sa may ramen. Yung ramen nila, syempre medyo mainit-init yan. Napakasarap talaga no, kapag pupunta ka sa iba't ibang lugar, iba't iba yung klase ng ramen, iba't iba yung lasa ng ramen. Sabi ko nga kay Papa, hindi talaga nagpatalo tong ramen shop na kinain namin ngayon. Bukod sa napakasarap, marami talaga sila mag-serve. At pagkatapos na nga namin kumain ni Papa sa may ramenan, ito umuwi na rin kami. Yun lang!